Sumagot si ano. Sumagot ngayon si Barry Gutierrez. Sabi ni Barry Gutierrez, oo, yung tatlong ugok. Ini-interview siya kanina, tapos kinuha yung kanyang reaksyon tungkol doon sa reaksyon ni Trillanes. So, sige, pasok. Kaninang umaga, napanood ko dito sa branch, dito sa One News. One News, no? In-interview nila si Senator Sonny Trillanes. Yung BFF mo ngayon, Barry. Putya, natawa si Barry. Ay na, alam ni Barry may topak yung in-interview eh. Sabi siguro ni Barry, tangina, alam nyo ng baliw eh. Kinakausap nyo pa. Diba? Ang sabi ni Senator Sonny Trillanes ay kung si Alice Guo ba o si Kibuloy yung bibisita, ito naman, hindi no. Si Alice Guo lang sinabi, pati si Kibuloy, dinamay pa nito ni... Tangina talaga, ito ang pangalan nito. Ito nasa gitna. Tanginan to, no? Wala na rin to alam kung di maging dilawan, no? Pati kaluluwa nito talagang may hepatitis. Welcome by ni former Vice President Leni Robredo. Natawa ako rin. Puta, mantakin mo Trillanes, mga dilawan tae natatawa na sa'yo. Kaya na sino na lang kakampi mo? Galit sa'yo yung, ay putang ina, yung mga pulahan. Gustong gusto ka nun. Oo, yung mga loyalista. Yung mga loyalistang tanga, gusto to si Trillanes eh. Doon ka na lang kasi magpakampi sa loyalista dahil itong mga dilawan tae, ayaw nito sa'yo. Ang dami na raw nilang tanga sa hanay nila, dadagdag ka pa. Diba? Sabi ni Angel Eyes, dapat po magkaisa, huwag away-away. Nasaan po ang maisog? Nanghina na po ba? Hindi naman, nagpahinga lang. Oo. Hindi naman kami nag-aaway. Sila lang naman ang aaway eh. Oh. Mantakin mo mga dilawang ebak at saka to si Barry, puta, pinagtatawanan na si Trillanes. Ganun na kapayaso si Trillanes. Pati yung mga gusto niya maging kakampi, ayaw na sa kanya. Criminal case naman yan. Una, ridiculous question yun dahil pareho nakakulong eh. Si Kibuloy at si Alice. Diba? Putang ina, walang ganito no? Ridiculous question because ridiculous comparison and question. Oo. Mantakin mo. Dalawang nakakulong. Bibisita kay Robredo. Tangina, kung ako si Robredo, baka mabaliw din ako nun. Ibang klase talaga, no? So, ultimong yung mga iniisip niya, nakakampi niya na supposedly boboto sa kanya sa Caloocan. Ay na, pinagtatawanan pa siya. Trillanes, hindi ka nahihiya niyan. Mantakin mo yung talunan, pinagtatawanan ka. Tangina. Mga talunan to pinagtatawanan ka pa. Puta, nagsama-sama talaga kayo sa kangkungan. Pinatago lang nga ng Senado, Kongreso at Korte kung sino ang dapat tumawak sa kanila di ba? Pero to address lang yung point ni Senator Sonny Trillanes. Una, it's one thing to say na na-disagree ka with yung pag-meet kay VP Sara Duterte. Entitled naman everyone to their opinion as kung ano ba yung tamang ginawa under the circumstances. Ako, personal kong tingin, walang maling ginawa si VP Leni Robredo. Walang mali, kasi tumanggap ka lang ng bisita Diba? Walang mali. Ang mali doon, kung putain tinanggap niya si Inday Sara tapos nilason niya. Yun ang mali. O kaya pumunta si Inday doon, pag uwi, dala-dala yung sopa. O, diba? Yun ang mali. Yun ang mali. Pag uwi ni Inday, nawala yung sopa, sabi ni Leni, putang ina, may upuan dito Ba't nawawala? Puta, ninakaw. Yun ang mali. Pero kung yung nag-usap lang silang dalawa, nag-meet, putang ina, from a former vice president to the current vice president, I don't see anything wrong with that. Ako nga hindi. Ako nga this is a
Tingnan mo kasimple-simpleng ginawa ni Inday na baliw si Trillanes. Ganun kagaling ang mga Duterte. Oo, ganun kagaling ang mga Duterte. Oo, sa sobrang galing ng mga Duterte, pucha, pagka nagsalita si Inday ng 7 minutes noong nakaraan, naulol sila. Ngayon naman, pumunta lang sa bahay ni BP Leno, puta, naglaway na naman to si Aso. Ibang klase talaga ang mga DDS, ibang klase talaga ang mga Duterte. Ibang klase maglaro ng utak. Talagang lahat ng mga may sayad, pucha, parang kabilugan ng buwan, nauulol pagka may ginagawa si Inday. Diba, mano ba naman yung, syempre, former vice president ka, o pasok ka, pumunta si Inday doon, ma'am, good evening, kasi gusto ko lang magtanong sa'yo, kasi diba, ikaw galit ka sa tatay ko noon. Paano mo natagalan? Paano mo natagalan yung galit mo sa tatay ko? Kasi ako galit na rin ako ngayon doon sa presidente ko. Paano mo natagalan? Natapos mo yung 6 na taon eh. Kasi ako baka hindi ko matapos yung 6 na taon, baka masapok ko yan eh. O gusto ko malaman, ma'am, kung ano ang vitamins na tinake mo, o ano ang technique na ginawa mo para mairaos mo yung mga remaining years. O nung tatay ko, ano bang pwede mong i-advise sa akin? Di ba tangin na si Trillanes, tanga talaga eh. Ganyan mag-isip ang banateros. May nakaisip na ba niyan? Ako pa lang. Oh, yun lang ang sinabi ni Inday doon. Narinig ko, nag-message sa akin eh. Boss, dapat ba nagagalit si Trillanes? Tinanong ko lang naman kay Lenny kung ano yung technique niya. Oo, kasi hindi ko humingi lang ako ng payo. Gawa ng, hindi ko na matagalan tong presidente ko. Niloko ko eh. Oo, sabi sa akin, ganito, ganyan. Walang tinupad eh. Oo, gusto ko lang malaman kung anong ginawa mo para matagalan mo yung ugali ng tatay ko. Loko-loko pa naman yung si PRD. O, paano mo natiis yun? Hindi ba? O, sabi ni Neni, ganito lang yan. Matulog ka lang ng mahaba. Di ba? Luto ka na ng spaghetting malamya, ganun. Mamigay ka ng spaghetti na nasa plato na walang takip. Mamigay ka sa mahihirap, ganun ang gawin mo. Di ba? Inan yan. Ganun ang gawin mo. Ikaw nga, Trillanes nagpunta ka pa kay Duterte dun sa Davao para lang yayain mo siya maging vice president ka eh. May ganun ka pa. Si Leni Robredo, di may pagkita kay Inday. Ay na, ikaw nga, niyaya mo si PRD na maging vice president ka, tapos pagkatapos nung tinanggihan ka para kang babaeng binasted eh. O, di ba ganun yun eh. Oh, tapos magluto ka ng lugaw. O kaya kuha ka ng bigas, i-repack mo, lagyan mo ng patis, ng linga. Tapos lagyan mo ng sibuyas tsaka bawang, pamigay mo sa tao, ganun sila na magluto. Oh, ganun lang yun. Yun lang yung tinuro ni Lenny kay Inday. Ngayon, ready na si Inday na tiisin yung nalalabing ilang taon. Hindi ba? Ganun lang. Ito naman si Trillanes, nagagalit ka. Oh, kita mo, ako lang nakaisip nun. Oh, alam niyo kung ba't ko naisip yung tinext ako ni Inday. Sabi niya, pinusapan lang namin kung anong mga technique gagawin ko, ganyan. Oo, ganun yun. Ay, sabi ni Egby, unfair i-compare mo paglaban nyo sa KOJC sa mga nasa liwasan kasi sila, effort, walang bayad, kayo swelduhan. Tanga, pero ang sweldo namin sa Esiminay, maging news anchor. Wala kaming sweldo na makipagpatayan sa pulis, bobo.
Hoy, Egby, putang ina mo. Puro itlog siguro ang kinakain mo, kaya yung utak mo, itlog. Tanga ka ba? Ha? Bobo ka ba? Ang trabaho namin, ang kontrata namin sa SMNI, news anchor. News anchor kami. Tanginan yan. Hindi kami binabayaran ng SMNI para para makipagsuntukan sa pulis, gunggong. Gusto namin yun. Ginawa namin yun. Bukal sa kalooban namin yung ginawa namin dun kahit na delikado. Pinapaalis na kami nun. Umuwi na kayo. Madadamay kayo. Puta, we chose to stay. Tanga. Inan to siguro. Ang iniinom mo, tubig kanal. Kaya bobo ka. Tanga ka ba? Unfair na i-compare mo. Hindi naman namin kino-compare. Kaya lang naman namin sila sinasabihan kasi nanunumbat nga sila. Sinusumbat nga nila yung pagod nila. Tanga ka ba? Tanginan to. Huwag nga kayong patanga-tanga dito ha. Yung kabobohan nyo, huwag nyong dinadala-dala rito. O pag nagsama-sama na kayo mga inutil doon sa channel nila, doon na kayo. Huwag na kayo namamasyal. Hindi lahat ng channel kasing tatanga ng mga pinapanooran nyo. Gunggong. Ba't ba sinisilip nyo yung kontrata namin sa SMNI? Putangin nyo. Puta, ba't hindi kayo mag-apply sa ABS-CBN? Tsaka sa GMA Kapuso. Pag nakuha kayo, baka may maganda kayo magawa sa buhay nyo. Loko-loko rin, no? O sige, diretso na natin to. Huwag na kayong pumupunta rito. Tapos na yung laban. Tapos na yung discussion dyan. Tanginan to mga to. Kala nyo naman nakakapanakit kayo. Pare-parehas kayo mga walang silbi sa buhay. Wag na malikot ha. Pag nanunood, wag nang malikot. Wag nang kalikot ng kalikot ha. Manood na lang, makinig na lang. May matututunan kang kagaguhan dito. O sige, pasok. Yung aking pananaw na yun springs from, di ba, many years na pagkakilala ko sa kanya. Ganun talaga yung personality niya. Nagpapakatotoo na sa sarili niya. O ito pa isa. Maisog IOU. Huwag mo pag-awayin ang SMNI, KOJC at Maisog. Sino nagpapaaway? Putangin, isa pa tong tanga, oh. Ako ba nagpapaaway o ano? Yung nag-comment, member ka pa naman. Si Egby, kala ko. RGTV. Tambul ka na naman ng tambul dyan. Tigil mo na yung kakatambul mo. Si Egby. I love you, Maisog IOU. Akala ko ako nagpapaaway eh. O sige, diretso na natin to si Tililing. So wala akong nakikitang mali doon. So it's one thing to disagree about that. It's another thing to say na meron kaming impormasyon na matagal ng planado itong usapang ito. Dahil yun, absolutely hindi totoo yun. Malinaw na malinaw ang sinabi ni Bibi Lenny na nabigla siya doon sa pagdalaw. Hindi niya alam na pupuntahan siya until literally minutes bago siya puntahan. So, diba, let's distinguish between a disagreement on what she should or should not have done, which I suppose we can all just agree to disagree about. Pero huwag naman yung meron pa tayong ibang kwentong pinapasok, diba, na parang matagal na ito na pag-usapan. Trillanes, chismoso ka talaga. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Panaya singhot mo ng expired na utot. Kaya pati si Barry, nag-iisa na nga lang tong si Barry na kaibigan mo. Putay na inaway-away mo pa. So ang chinichismis kasi nito ni Trillanes, matagal nang usapan yun. Tayo na kaya binabansagan ng Kongreso na pambansang marites eh. Kalalaki mong tao, ang dami mong kabaklaan. Alam mo, sobrang nakakahiya to si Trillanes, no?
Putang ina, kakampi mo na. Kinakahiya ka pa. Kakampi mo na, inaaway mo pa. Ganyan-ganyan talaga yung kakilala ko ah. Oo. Ganyan yung kakilala ko. Dati kong nire-respeto yun eh. Nanay pa nga tawag ko dun. Tangina, tapos puta biglang may mga ganong post-post. Puta, akala mo kalinis-linis. Ay, mantakin mo, inasar ako, tinawag akong taon libag. Eh, bata pa ako, yun na tawag sa akin ng mga kalaro ko. Kala niya, napipikom pa ako sa ganun. Ang daming sinabi ni Ang daming sinabi ni Trillanes na sumablay, no? June 2024 daw. Papasok na yung ICC. Warrant of arrest. Sinabi niya pa noon, si Pulong, ganito, ganyan. Si Pulong daw, ganyan, ganito. Si PRRD, may bilyon-bilyon daw pera. May mga ganun siya dati pa eh, no? Ibang klase ah. So, ito talaga ang pinaka, parang kung ako si Trillanes, putangin na magmamigrate na ako sa Africa. O yung mga kapabayan ko rin mga negro, putangin na magbi-blend in ako ng malupit doon. Oo, kasi putya, mahihiya ako ng big time dito. Mahihiya ako na yung mga inaasahan ko na mga kakampi ko, putang ina, pinagtatawanan pa ako. Ano na lang silbi ko sa buhay? Kaya kung ako talaga sa'yo, tumakbo ka na lang nakapitan dyan sa mental sa may Kamarin. Sabi ni paring RJ, wala nang ibang alam, puro ICC, oh, di ba? Ang implication being, nagsisinungaling si Lenny Robredo, nagsisinungaling ako, etc. When the fact of the matter is, we have been very, very forthright and very, very open about yung detalye nung nangyaring usapang ito. Yun, palakpakan. Tayo na si Robredo pa daw ang sinungaling, ha? Si Robredo pa daw ang sinungaling, pero puta, gumagawa siya ng istorya na siya lang nakakaalam. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka